Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may ganap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo lang hanggang dulo at huwag mo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa panggagalaite ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung natatandaan ho natin, balikan natin kunti si Maharlika at saka si Tunying, okay? Si Anthony Taberna, na kung saan nga ho, grabe ang away nila sa social media regarding sa mga politika, no? Ang kaso nga lang, nakasuhan si Maharlika ni Tunying, gawa ng idinamay po ito ang anak ni Katunying ho, mga ka-action, which is wrong po ang mga move ni Maharlika. Dapat kung ano man ang kanilang didiskusyonan, dapat sila-sila lang, wag na idamay ang pamilya kasi iba na po ang usapan doon, no? Kung hindi napipikon si Tunying sa mga banat niya at nagre-respect din si Tunying, pero pagdating na kasi kung idadamay mo ang isa sa mga pamilya, mahirap na po yun, ibang usapan po yun, di ba? Dapat kung sino ang nagkaanuhan, kayo lang magpalitan ng conversation, wag nang mandamay ng kung sino-sino na pamilya kasi ibang usapan pagdating sa pamilya na ang madadamay. So eto nga ho mga ka-action, ang kampo ni Apollo Kibuloy ay magpa-file ng kaso laban dito kay Montulfo. Ang sabi ng isa sa mga kampo ni Kibuloy, ang tawag daw sa violation ni Montulfo dahil sa sobrang paninira daw dito kay Pastor Apollo Kibuloy ay double marites. Which is si Pastor binabati ko so natin dito sa ating programa, pero sa issue, no? Wala na tayong pakialam sa kanyang mga relatives. Hindi na po pwede nating idama yon kasi hindi naman yung kasali sa naging issue dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero dito pagdating kay Ramon Tulfo, pinakialaman niya kasi yung mga magulang, kapatid, idinadamay niya sa issue ni Pastor, which is para sa akin mali po yun. Kung sino ang may issue, siya lang dapat ang batikusin o bigyan ng komentaryo kasi siya lang po ang may issue. Wag ho idamay ang kung sino-sino na mga relatives niya, lalo na idamay ang kanyang pamilya. Wrong na wrong po dito si Ramon Tulfo. Binabatikos po natin si Pastor Apollo Kibuloy pero sa issue, no? Pero dito kasi kay Montulfo, hindi na po maganda na idadamay niya yung pamilya ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ito ho, maghahain ng reklamo o kaso, magpapail ng kaso na libelos itong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy laban dito kay Ramon Tulfo. So ito ho, pakinggan po natin itong balitang ito. Sinagot ng legal team ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang isang social media post na naninira laban sa buting pastor. May babala rin ito sa mga naninira. Si MJ Mondihar sa report. Sobrang paninira kay Pastor Apollo C. Kibuloy ang Facebook post na ito ng kolumnistang si Montulfo. Para sa legal team ng butihing pastor, hindi tama na idamay pa sa propaganda ang mga namayapa ng magulang ni Pastor Apollo. Bukod sa mga magulang, idinamay rin ni Tulfo sa kanyang paninira ang mga kapatid ng butihing pastor. Ang violation nito is double marites, ang tawag ko. Double marites. Bakit double marites? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins at saka granting for the sake of argument na totoo nga yan, what value would it help to strengthen his argument or argument against pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni pastor at saka non-sequitur. It does not follow granting for the sake of argument na totoo lahat yan. It does not also. So yun ho mga ka-action, putulin ho natin. Halimbawa man, tingnan mo na mayapa na pala ang mga magulang ni Pastor Apollo Kibuloy. Granting man na totoo ang pinaparatang niya sa mga kapatid, pero hindi ho tama na idadamay niya sa issue dito na kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Maling-mali po yun. So kahit saan ang gulo tingnan, kahit sino naman ang mga
hindi naman natin pwedeng idamay ang pamilya niya kasi wala naman yung kinalaman, di ba? Oh, kung ano man ang nilalaman niya sa pamilya ni Pastor Apollo Kibuloy, dapat nalalaman niya lang yun at hindi na pwedeng i-broadcast yun at hindi, lalong-lalong hindi po pwedeng idadamay sa issue ngayon na kinasasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy. Dapat ang ating bigyan ng pansin yung mga aligasyon laban sa kanya ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros at yung iba pa na kanyang kinakaharap. Hanggang dun lang ho tayo. Pero pagdating kasi sa mga pamilya na idadamay niya, pangit naman kasi tingnan o pangit pakinggan. Siyempre naman siguro, masasaktan kahit sino. Di ba mga ka-aksyon, mga kakampeng? O ituloy ho natin. Ni Tulfo na nakasuhan at naaresto na rin dahil sa cyber libel. Sa Adang Campo, palalampasin muna nila ang Facebook post ni Tulfo bilang pagkonsidera sa edad nito. Pero kung talagang isusulat pa nito sa dyaryo ang paninira, tinitiyak ng kampo ni Pastor Apollo na dadami pa ang kasong kakaharapin nito. Huwag naman damanin yung parents niya, tsaka mga kapatid niya. And let's keep the level sana of discussion respectable. Let us agree to disagree, but let us not destroy the character or reputation of our fellow men. Oras po ba na maisulat ito sa kanyang Abante column tapos ay lathala? Maglalapsa po ba yung compassionate at talagang kakasuhan na ito si Ramon Tulfo? There is a strong probability that Pastor Apollo C. Kibuloy will instruct me or through his leaders, they will instruct me to file cyber libel cases. Maganda rin yan kaya para magkikita rin kami sa korte at makita natin yung galing niya at talino niya doon sa korte. Nasa 7 milyon ang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa buong Pilipinas at buong mundo. Lahat handang kasuhan si Mon Tulfo sa iba't ibang korte sa buong bansa dahil sa kanyang paninira kay Pastor Apollo. Mataas ang paggalang ng mga kasapi ng KOJC sa butihing pastor at hindi nila matatagap ang pagyurak ni Numan sa kredibilidad at pangalan nito. Samantala, sinasabi ni Tulfo na mayroon siyang source sa mga paninira kay Pastor Apollo, isang babaeng source na hindi niya pinangalanan. Babala naman ang kampo sa sinasabing source. Meron kami duda kung sino ito. Baka nga si Blanda Portugal na naman ito or itong mga ibang mga baka nga lang, pwede rin ako mali, no? Pero yung mga source naman, siguraduhin nyo naman na totoo yung mga sinasabi ninyo. Pinalaan rin ng kampo ang mga libelous at incriminating na comment doon sa Facebook post ni Tulfo. Lalo na't hindi absolute ang freedom of expression at may hangganan ang paninirang puri. There are Supreme Court decisions which rule to the effect that even if mag-comment ka lang tapos irresponsible yung comment mo tapos nag-subscribe ka dun sa libelous matter na subject matter doon sa post, you may also be liable. That's why I would request our countrymen na dahan-dahan naman sa pag-comment po, especially kung wala kayong basihan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondeha. Ayun na mga ka-action, mga kakamping ha, maliwanag po yun. Kapag mailathala ni Mon Tulfo sa kanyang kulong o sa kanyang programa, no, o maisulat sa dyaryo ang nasabing paninira niya laban sa mga pamilya ni Kibuloy, ay ituloy ang kaso laban sa kanya. Di ba? Okay. Ang sa atin naman is sa issue lang ho tayo regarding dito sa mga akusasyon ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Huwag ho tayo makialam doon sa kanyang pamilya dahil una-una wala ho silang alam at walang kinalaman sa kinakakasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Yan ang napapala ngayon sa sobra-sobra kasing mag-comment, parang nakakalimutan na hindi na tama ang ginagawa, no? So, yun ang tabayanan ho natin. Bilyonaryo na, milyonaryo naman ito si Mon Tulfo. Magkaubusan kayo ng pera. Di ba? So, yun lang ho, mga ka-action, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.